Para sa mga mahilig sa kwentong aswang, subaybayan ang aming bagong channel, Aswang Diaries. Aswang Diaries. Pasukin ang mga nakakakilabot na mundo ng mga aswang. Aswang Diaries. Bago natin simulan ang kwento, please like and share the video. Huwag na din kalimutan mag-subscribe. Tia! Tia! Si Mang Pedring po! May nangyari kay Mang Pedring! Oh, Dindin! Bakit ka humahangos? Ano nangyari kay Mang Pedring? Patay na po siya, Tia! Sabi nila pinatay daw po ng aswang! Ano? Si Mang Pedring na may sakit sa TB, pinatay ng aswang. Ay, naku, kawawa naman ng matanda. Paano raw nangyari yun? Nakita na lang daw po ni Aling Lita na wakwak ng likod ni Mang Pedring. Tapos po, wala na raw siyang baga at saka ibang laman loob. Sabi po ng mga kapitbahay, kinain daw po ng aswang. Ay, Diyos ko, kailan ba tayo titigilan ng aswang na yan sa baryo natin? Ikaw naman bata ka, huwag kang lalabas ng gabi ha. Baka ikaw naman ang pagdiskitahan ng aswang. Ang pagiging sobrang mabait ay isang katangiang hinahangaan ng marami. Isa itong patunay na may mabuting puso ang isang tao, laging handang tumulong at magbigay. Ngunit minsan, ang labis na kabaitan ay nagiging maskara lamang. Isang paraan upang makuha ang tiwala ng iba. Kasangkapan upang maitago ang tunay na madilim na pagkatao. Ako po si Sid, hindi ko tunay na pangalan. Isa ako sa inyong matagal ng tagapakinig dito sa YouTube channel ninyo. May isang karanasan akong hinding-hindi ko malilimutan. Kahit mahigit 20 taon na ang lumipas, malinaw pa rin sa aking alaala ang mga nangyari noon sa probinsya ng aking tiyuhin sa Marinduque. Dito na lang po muna kayo sa Marinduque magpapagaling ha, Tiyo. Makakabuti po sa inyo ang sariwang hangin at masusustansyang pagkain gaya ng gulay at prutas. Sa Maynila kasi, bihira ka na makakita ng totoong sariwang gulay at prutas. Madalas luma na o may halong chemical pa para lang magbukas sariwa. Abay, mabuti pa nga pamangkin. Nahihirapan na ako sa ospital eh. At least dito sa probinsya makakapagpahinga ako. At isa pa namimiss ko na ang kapatid kong si Ate Francia. Kasi mula nung mamatay ang tatay mong si Gerardo kami na lang ni ate ang natitira sa magkakapatid. Kaya nga po dito ko kayo dinala. Kasi alam ko matagal nyo nang gustong umuwi rito sa probinsya, di ba? Tsaka para pagsabihan kayo ni Tia Francia na inumin nyo yung mga gamot nyo para gumaling kayo. Huwag mo akong isusumbong kay ate ha. Nako, parang busina pa naman ng bumbero ang boses ng babae niyan. Baka imbis na makapag-relax at gumaling ako rito mas lalo pang mapadali ang buhay ko. Akala ko po ba matapang kayo? Sabi niyo pa sa doktor, hindi kayo natatakot mamatay. Si Tia Francia lang pala yung papatiklop sa inyo, Tiyo Totoo naman ang sinabi ko sa makulit na doktor na yon. Hindi naman talaga ako natatakot na mamatay. Mabuti nga yun para magkita na ulit kami ng Tia Olga mo. Namimiss ko na rin ang asawa kong yun. Minalas lang siya dahil inatake siya sa puso at agad natigok. Pero mahal na mahal ko ang tiya mong yun. Kaya nga natatamad na akong uminom ng mga gamot dahil doon din naman ang patutunguhan ko Huwag po kayo magsalita ng ganyan, Tiyo. Habang may buhay, may pag-asa. Hindi natin alam kung anong plano ng Diyos. Kaya hindi nyo dapat isuko ang laban. Laban lang po, Tiyo. Huwag kayong mawalan ng pag-asa. Nang pumanaw ang tatay ko at nang iwan ako ng nanay ko at sumama sa ibang lalaki, si Tio Dimas at ang kanyang asawang si Tia Olga ang tumayong mga magulang ko. Ngunit sa kasamaang palad, maaga ring pumanaw si Tia Olga dahil sa atake sa puso. Talagang sinusubok kami ng tadhana at pati si Tio Dimas ay naharap sa isang mahirap
na sitwasyon. Na-diagnose siya na may stage 4 colon cancer. Tinaningan na siya ng mga doktor na baka 2 o 3 taon na lamang ang itatagal niya. Ngunit sa isip ko, hindi naman sila Diyos para magtakda ng ganong kapalaran. Ang Diyos pa rin ang may alam kung hanggang kailan tayo mabubuhay. Kahit si Tio Dimas ay nainis din sa mga doktor. Kaya kahit kailangan pa niyang ma-confine sa ospital, mas pinili niyang umalis na roon at magpunta sa lugar na magbibigay sa kanya ng kasiyahan habang hindi pa binabawi ng Diyos ang buhay niya. Naisip ko na magpunta kami sa probinsya nila sa Marinduque dahil alam kong mas makakatulong sa kanya na makasama niya ang natitira niyang kapatid na si Tia Francia. Tia Francia! Tia Francia! Tao po! Tia Francia! Aba, Sid, Dimas, bakit hindi man lang kayo nagsabi sa akin na pupunta pala kayo rito? Talagang hindi kami nagpasabi, ate. Para naman sorpresahin ka. Bakit? Ayaw mo pang makita ang kapatid mo bago kunin ni kamatayan? Kago! Ikaw talagang tao ka kung ano-ano pinagsasabi mo. Kamatayan ka dyan. Hoy, hindi ka pa mamamatay dahil masamang damo ka. Dito ko po siya dinala, Tia. Kasi ayaw na niya sa ospital eh. Gusto niya raw pong pumunta sa isang lugar kung saan siya magiging masaya. Kaya naisip ko na dalhin siya rito sa probinsya. Alam ko rin po na makakatulong ang sariwang simoy ng hangin para sa kalusugan niya. Pero dapat magsabi muna kayo na may balak pala kayong pumunta rito. Para napaalalahanan ko man lang muna kayo. Lalo na ngayon may pinagdadaanan kami rito. Bakit po, Tia? May problema po ba? Sandaling nagpalinga-linga si Tia Francia sa paligid bago nagsalita. Huwag tayo dito mag-usap. Pasok muna kayo dito sa loob, mahirap na. Baka may makarinig sa atin. Pagpasok namin sa bahay ni Tia Francia, agad kaming sinalubong ng batang si Dindin. Kuya Sid! Tio Dimas! Oh, kumusta Dindin? Laki mo na. Aba, eto na ba si Dindin? Abay, laking bata na. At mukhang makulit ah. Naku, Ate Francia. Parang ikaw tong batang ito nung maliit ka pa. Magkahawig na magkahawig kayo oh. Hindi kaya anak mo talaga yan, ate, sa pagkadalaga? Loko-loko. Paano naman ako magkakaanak? Baog nga ako. Kaya nga ako iniwan na magaling kong nobyo noon dahil di ko siya mabigyan ng anak. Kaya mula nang pumanaw si Delia, yung dati kong labandera, inampong ko na ang kanyang anak na si Dindin para meron man lang akong makasama sa pagtanda ko. Pero tama ka. Parang anak ko na rin ang turing ko sa batang yan. Mahal na mahal ko yan. Muling sumagi sa isip ko ang sinabi ni Tia Francia sa labas ng bahay. Tia, ano nga po pala yung ibig niyo sabihin kanina na may pinagdadaanan kayo? Ang totoo, may pinagdadaanan ng baryo natin ngayon. Meron kasing gumagalang aswang dito. Namilog ang mga mata ni Tio Dimas sa sinabing yun ni Tia Francia. Ano po? Aswang? Aswang, kalokohan. Tagal-tagal ko na rin tumitira rito sa Marinduque. Pero wala naman akong nakitang aswang dito. Saan mo naman nabalitaan niya nate? Totoo ang sinasabi ko, Dimas. May aswang ngayon dito at ilan sa mga kapitbahay natin, pinatay na nito. Kilala mo ba si Mang Pedring? Yung asawa ni Lita. Yung may sakit na TB? Ay, biniktima ng aswang. Inatagpuan na nga lang ni Aling Lita ang asawa niya sa higaan. Patay na. Wakwak ang likod. Wala ng baga at mga lamang loob. Aswang lang naman ang gagawa ng ganun, di ba, Dimas? Paano naman po nagkaroon ng aswang dito, Tia? Hindi rin namin alam, Bigla na lang kasi naghasik ng lagi mga aswang na yun dito sa baryo. Ilang beses na nga namin itong sinasabi sa mga otoridad,
wala naman silang pakialam. Hindi sila naniniwala na aswang ang pumatay sa mga kawawang biktima. Ni hindi nga nababalitaan sa labas na may mga namamatay dito eh. Malay nyo naman, baka may kaaway tong si Pedring. Kaya tinodas nung kaaway niya. Alam mo naman si Pedring, maingay ang bunganga kapag nagsasalita. Daig pa ang babae. Dati nga diba, may kaaway yan sa sabungan. Muntik na nga siyang tagay ng lalaki kasi sinabihan niyang mukhang yungango. Kaya yun, nagalit at napikon sa kanya. Buti nga. Masyado kasing matabil ang bunganga ng lalaking yun eh. Kaya baka yun yung dahilan kung bakit siya pinatay. Hindi, Dimas. Paano mo maipapaliwanag yung wakwak niyang likod? Walang baga at laman loob. Sige nga. Walang tao ang may kakayahang gumawa ng ganun. Kaya malakas ang hinala namin na aswang ang may kagagawan noon. Naku, paano ba yan, Tio Dimas? Mukhang hindi magiging masayang bakasyon mo rito dahil may gumagala palang aswang. Baka mamaya, Tio, ikaw ang aswangin. Sus, di ako naniniwala sa aswang-aswang na yan. Pero kung babaeng aswang na sexy at kasing ganda ni Carmi Martin, magpapaaswang na ako bago mamatay. Diyan! Ayan, diyan ka magaling. Sa kalokohan. Kahit kailan ka talaga, Dimas. May sakit ka na nga. Kamanyakan pa rin ang iniisip mo. Ay nako, ewan ko sa'yo. Samahan ko na nga kayo sa magiging kwarto nyo ni Sid. Huwag kang mag-alala, Dimas. 2 higaan yun kaya magiging komportable ka sa pagtulog mo. O tara na. Inihatid kami ni Tia Francia sa magiging kwarto namin. Pagpasok namin doon, bumungad sa amin ang isang malawak na kwarto na may 2 higaan. Oh, ito ang kwarto nyo. Dito malapit sa pinto ang higaan mo, Dimas. Sinadya ko talaga na dito ang magiging pwesto mo. Hindi ka pwede sa malapit sa bintana dahil delikado. Baka aswangin ka, gusto mo yon. Oh, kaya dito ka na lang sa may malapit sa labasan. Kahit naman malayo ka sa bintana, maaaliwalas din naman dito sa loob ng kwarto. At malamig na lalo na kapag gabi. Nanti ko naman, Sid. Dito sa gilid ang higaan mo, malayo rin sa bintana. O sige na, iwan ko na muna kayo rito para makapagpahinga kayong 2. Tatawagin ko na lang kayo kapag kakain na tayo, ha? Kung may kailangan kayo, tawagin niyo ako. O kaya si Dindin. Sige po, Tia. Salamat po. Pagkatapos lumabas ni Tia Francia, nagsalita si Tio Dimas na may halong pagdududa. Talaga? Inilayo ako ni ate sa bintana? Maganda nga sana kung naroon ako para makadungaw at makalanghap ng sariwang hangin. Huwag na po kayo magreklamo, Tio. Concern lang naman po si Tia Francia. Baka raw po kasi aswangin kayo eh. Nako, nagpapaniwala ka pa kay Tia Francia mo. Wala namang aswang. Sus, huwag kang maniwala sa babaeng yon. Siguradong gawa-gawa lang yan ng mga taga rito. Para isisi sa iba ang mga kasalanan ng kung sino man ang gumawa ng pagpatay dito. Ang mabuti pa ayusin mo na ang gamit natin para makapagpahinga na tayo. Kahit saglit lang. Kanina pa ako inaantok Napagod ako sa biyahe. Opo, Tio. Pero uminom muna kayo ng gamot nyo. Oras na po, oh. Oo na. Ay nako, puro na lang gamot. Madededo rin naman ako. Sa mga unang araw sa probinsya, naging masigla si Tio Dimas. Hindi tulad noong nasa Maynila pa kami kung saan palagi siyang nakaratay sa higaan sa ospital. Dito sa probinsya, palagi siyang naglalakad-lakad at namamasyal. Sa pananatili namin doon, wala naman kaming naranasang kakaiba. Wala rin kaming nabalitaan na may bagong biktima ang sinasabi ni Tia Francia na aswang. Isang araw habang naglalakad-lakad kami ni Tio, may nakasalubong kaming matandang lalaki na may kasamang magandang dalaga. Nakita namin ni Tio na hirap ang matanda at ang dalaga sa dalang malaking sako. Kaya naisip namin ni Tio na magmagandang loob. Mawalang galang na po.
Pero nakita namin na nahihirapan kayo sa pagbabuhat ng sakong dala nyo. Tutulungan na po namin kayo. Hayaan niyong kami na ang magbuhat ng mga yan, Tatang. Magandang miss. Alam niyo kahit may sakit ako, kayang-kaya ko pang magbuhat ng mabibigat. Huwag na, Tiyo. Ako na lang po mag-isa ang tutulong sa kanila. Mamamaya kung paano pa kayo. Kaya ko naman to eh. Pasensya na pero kaya na namin to ng lolo ko. Miss, kaya ko na to. Nahihirapan na kasi si Lolo eh. Sabihin nyo na lang sa amin kung saan kayo nakatira ha. Ihatid na namin kayo. Nga pala, ako si Sid. Ito naman ang Tio Dimas ko. Doon kami ngayon nakikituloy sa bahay ng kapatid ni Tio, si Tia Francia. Oo nga, kayang-kaya na yan ang pamangkin ko, Tatang. Miss Beautiful, kaya hayaan niyo nang tulungan niya kayo. Mga dayo kayo? Hindi kami nakikipag-usap sa mga dayo. Kaya hayaan nyo na kami. Kaya na namin to. Kinuha ng dalaga ang mga sako mula sa kamay ko at nakasimangot na naglakad palayo kasama ang lolo niya. Pero biglang lumingon sa amin ang matanda. Pasensya na kayo mga iyo. Pero kaya na ng apo ko ito. Salamat sa kagustuhan niyong tulungan kami. Nang tuluyang makalayo ang maglolo, Ang arte naman ng babaeng yun. Sila na nga ang tinutulungan, galit pa. Kaya nga po, Tio eh. Maganda nga, suplada naman. Ganun po ba yung ugali ng mga babae rito sa probinsya, Tio? Suplada at masungit. Oo, di ba? Tulad natin Francia, masungit at suplada yun. Tio naman eh. Kapag narinig na naman ni Tia na inaasar niyo siya, magagalit na naman yun sa inyo. Pero di ba, Tio, sayang ang babaeng yun. Napakaganda, pero walang kasing sungit at suplada. O hayaan mo na, Sid. Di bale, marami pang magagandang chicks na pwede mong pagpilian. nagbibiroan kami ni Tio Dimas nang biglang may nagsalita mula sa aming likuran. Isang matandang lalaki. Masungit talaga ang dalagang yon. Kaya huwag kayong makikipag-usap sa kanya. Sino po kayo? Kilala niyo po ba yung dalagang yun? Ako nga pala si Rito. Taga rito rin ako. 1 taon na ako naninirahan dito. Galing ako sa ibang probinsya at lumipat kami rito ng asawa ko dahil taga rito siya. Kilalang kilala ko ang dalagang yon. Siya si Monina. Apo siya na matandang kasama niya, si Mang Puroy. Ikinagagalak ko po kayong makilala, Tatang. Ako po si Dimas. Ito naman po ang pamangkin kong si Sid. Galing ho kami sa Maynila at dito kami nagbabakasyon. Matanong ko lang ho, ang sabi niyo taga rito ang asawa niyo. Ano ang pangalan niya? Baka kako ay kakilala ko. Hindi niyo na itatanong dito ako lumaki kaya kilala ko ang ibang mga taga rito. Maliban na lang sa mga bagong naninirahan. Ang asawa ko ay si Telma, yung tindera ng isda sa palengke. Napakunot ang noo ni Tio Dimas. Tila may inaalala. Telma. Parang hindi ko na matandaan kung may Telma na taga rito Tagal ko na kasing hindi nauwi rito Sa Maynila na kasi ako tumira kasama ang asawa ko kaya bihira na lang ako nakakapunta rito Alam ko kasi bago lang di sila tumira rito. Siguro mga 2 taon na bago ko siya nakilala. May iba ako. Sa susunod, huwag niyo nang kakausapin ang maglolo na yun, ha? Bakit po? Wala makasundo ang dalaga nga po ng matandang yun dito sa baryo dahil sa kasungitan niya. Kahit mga kalalakihan dito ilag kay Monina dahil suplada na, masungit pa. Manang-mana doon sa lolo niya na masungit. Po, masungit yung dalaga? Oo. Pero yung matandang kasama niya mukhang hindi naman. Maayos nga magsalita kanina Oo nga po. Parang hindi naman po masungit yung lolo niya. Humingi pa nga po sa amin ng pasensya sa pagsusungit ng apo niya Nako, ubod ng sungit si Mang Puroy. Wala rin makasundo ang matandang yun dito. Nito na lang naging mabait yun dahil sa nagkasakit. Na stroke. Buti nga at gumaling pa yun.
Ay nako, huwag na nga natin sila pag-usapan. Teka, ito. Kunin nyo na tong iba kong dalang mga isda. Meron ditong bangos, tilapia at iba pa. Nang isda kasi ako, kaya marami akong huli. Bilang mga bago ko kayong kakilala, hayaan nyo na bigyan ko kayo ng simpleng handog man lang. Ganito kasi ako kapag may bago akong kakilala at makiramdam ko naman ay mabubuting tao. Binibigyan ko ng munting regalo. Kaya sige na, tanggapin nyo na to. Nako, nakakaya naman po sa inyo. Pinaghirapan niyo pang ulihin yan tapos ipamimigay niyo lang. Oo, kunin nyo na ang mga to at ang matitira sa aming mag-asawa. Talaga po? Abay, salamat ulit, Mang Rito. O Sid, matutuwa si Ate Francia kapag nag-uwi tayo ng mga isda. Mahilig pa naman yun sa isda. Oo nga po, Tiyo. Mula nang dumating tayo, puro isda na yung niluluto ni Tia. Paborito talaga niya yung isda, lalo na yung bangus. O paano, mauna na ako ha? At baka hinahanap na ako ng asawa ko. Muli, kinagagal ako kayo makilalang magtiyo. Sigurado ako magkikita pa tayo. Doon lang naman ako palagi sa may tabing dagat. Nakatambay kapag nangingisda. Salamat po ulit sa mga isda, Mang Rito. Pag-uwi namin sa bahay, agad naming ipinakita kay Tia Francia ang mga isdang ibinigay sa amin ni Mang Rito. Namilog ang mga mata niya sa gulat at tuwa nang makita ang malalaki at sariwang isdang dala namin. Ang dami niyo namang dalang isda at bangos. Mukhang ang sarap isangag nito ha. Saan nga ba galing ang mga ito? Binigay po sa amin yan nung nakilala namin ni Tiyo sa labas, si Mang Rito po. Tama si Sid. Ate, regalo yan sa amin ni Mang Rito na dito rin nakatira sa baryo. Mang Rito? Sinong Mang Rito? Wala naman ako kakilalang Mang Rito dito. Yung matandang lalaki po na nakausap namin habang naglalakad-lakad. Nakipagkilala po sa amin. Mukhang mabait naman kaya nagtiwala kami. Dito lang daw sila nakatira kasama yung asawa niya. Ang sabi niya, kapag may bago raw siyang nakikilala, binibigyan niya ng regalo. Kaya ito, binigyan kami ng mga isda. Nako, wag na wag kayong basta tatanggap ng kung ano-ano sa mga hindi nyo kakilala dito. Mahirap na. Baka yung nagbigay sa inyo nito mga aswang. Baka mamaya kung ano pa ang inilagay niya dyan sa mga isda kapag nakain natin yan baka bigla na lang tayo maging aswang. Gumagala pa naman ang aswang ngayon dito sa baryo. Ayan na naman tayo sa aswang-aswang na yan, ate. Hindi aswang si Mang Rito. Hindi naman siya mukhang aswang Napakabait nga nung tao at binigyan pa kami ng mga isda kahit kakakilala pa lang namin. Mas maayos pa nga ang ugali ng matanda kaysa dun sa dalagang tinulungan ni Sid kanina. Pero nagtaray pa. Yun ang masama ang ugali. Yun ang galing sa aswang. At sino namang dalagang yun? Ganito po kasi yun, Tia. May nakasalubong po kaming magandang dalaga na may kasamang matandang lalaki. Napansin po namin na hirap sila sa dala nilang sako na hindi namin alam kung anong laman. Nagalo kami ng tulong ni Tiyo sa kanila pero sinungitan kami ng babae at sinabing kain na raw nila. Naku, Tia, napakaganda niya. Artistahin nga Puti ng kutis at ang tangos ng ilong. Pero suplada at masungit. Mukhang masama ang ugali. Pero yung matanda na kasama niya, lolo niya pala. Maayos naman yung trato sa amin kanina. Humingi pa nga ng pasensya sa amin ni Tiyo Napakunot ang noo ni Tia Francia sa sinabi ko, halatang naguguluhan. Sandali siyang natigilan bago muling nagsalita. Magandang dalaga? Sino naman yun? Sa dami ng dalaga rito, sino ang tinutukoy ninyo? Ano nga bang pangalan nun? Ang sabi ni Mang Rito, ang pangalan daw ng dalaga ay Monina. Tapos yung lolo naman ay si Mang Puroy. Ang sabi nga ni Mang Rito, masungit daw talaga ang maglolo na yun. Kundi nga raw nagkasakit yung matanda hindi mag-iibang ugali. Si Monina? Aba, kilala ko yung lolo niya na si Mang Puroy. Kilala mo sila, Tia? Paano mo sila nakilala, ate? Mga bago lang din ba sila rito? Oo, kilalang kilala ko ang maglolong yun. Bago lang sila dito sa baryo.
Siguro mga 2 taon pa lamang. Bagong lipat lang sila rito galing sa Antique. Si Mang Poroy, isang magaling na albularyo dito sa baryo. Sa kanya nagpapagamot ang mga taga rito. At si Munina naman, na apo niya, isa na ring albularya. Tulad ng lolo niya. Magaling din siyang manggagamot. Nagkatinginan kami ni Tio Dimas sa narinig. Hindi kami makapaniwala. Mga albularyo at albularya ang maglolong yun? Albularya pala ang maganda at supladang babaeng yun. Kung kilala niyo po sila, tiya, dito to yung sinasabi ng Mang Rito na masama ang ugali nila. Hindi naman masama ang ugali nila. Ang OA naman at kung sino nagsabi sa inyo niyan. Masungit, oo. Pero hindi sila masamang tao. May pagkamasuplada yang si Munina pero baka nagmana lang sa lolo niyang si Mang Poroy masungit din naman ang lolong niyang yun. Pero nang ma-stroke at gumaling ang matanda, nag-iba na rin ang pag-uugali. Naging palabati sa mga tao. Ang pumalit sa kanya ang kanyang apo si Munina. Silang maglolo ang magkasama dahil maagang naulila si Munina sa kanyang mga magulang. Pero ganun lang talaga ang batang yun. Masungit, suplada, pero mabait naman yun kapag nakilala mo na. Ako nga binabati nun at niningitian kapag nasasalubong ako. Pero yung Mang Rito na sinasabi ninyo, hindi ko talaga yun kilala O baka hindi ko lang talaga siya matandaan. Ano nga ulit yung pangalan ng asawa niya? Telma po. Telma po yung sinabi niyang pangalan ng asawa niya na tindera raw po ng isda sa palengke. Telma? Teka, baka yung Telma na nagtitinda ng daing sa palengke. Pero Rito ba ang pangalan ng asawa niya? Ay nako, hindi ko talaga matandaan pero basta kahit mukhang masarap ang mga isda na dala nyo, ay hindi natin kakainin yan. Itatapon natin yan. Ano ka mo? Ate naman, sayang naman itong mga isda na ito kung hindi natin papakinabangan. Nagmamagandang loob nga si Mang Rito na ibinigay yan sa amin Tapos itatapon mo lang. Oo nga po, tiya. Mukhang wala naman pong masama sa binigay ni Mang Rito. Tsaka sayang po kung itatapon na lang natin, di ba? Magkano rin yung mga isdang to kapag binenta? Saka ate, mga isda lang naman yung mga yan. Wala naman kung anong sumpayan Maraming tao ang hindi nakakakain ngayon. Pagpasalamat na nga lang tayo at binigyan tayo ng pagkain. Abay, ilang araw na din nating ulam yan. Basta itapon nyo yan dahil hindi ko naman kilala kung sino ang nagbigay niyan. Hindi natin alam kung saan nanggaling ang mga istang yan. Buti sana kung walang gumagalang aswang dito, ayoko mapahamak tayong lahat. Wala kaming nagawa ni Tio Dimas sa desisyong yon ni Tia Francia. Hindi namin nagawang kumontra sa gusto niya dahil nakikitira lang kami sa bahay niya. At saka sabi ni Tio, kapag hindi namin sinunod si Tia, baka buong araw lang itong magngangawa sa amin. Kaya hinayaan na lang namin na itapon ang mga isda. Pero laking panghihinayang talaga namin sa mga sariwang isdang ibinigay ni Mang Rito. Ngunit bukod doon, nagtuloy-tuloy naman ang pagbabalik ng sigla ni Tio Dimas habang naroon kami sa probinsya. Masaya kami ni Tia na unti-unting gumaganda ang pakiramdam niya. Pero isang araw, nagising na lang kami nang bumungad sa amin ang isang nakababahalang balita. Anong ingay yun? Si Tia ba yung sumisigaw? Boses ni ate yun. Di ba sabi ko sa'yo, parang busina ng bombero yung boses niya. Tiyo naman, baka may nangyayari na kay Tia. Tara na, silipin natin. Pupungas-pungas pa kami ni Tio Dimas nang lumabas ng kwarto. Paglabas namin ng bahay, napansin naming may pinagkakaguluhan ang mga kapitbahay. Doon namin nakita si Tia Francia, umiiyak habang mahigpit na yakap-yakap si Dindin.
Tia, ano bang nangyayari? Bakit ang daming tao rito sa labas? Ate, bakit ka ba umaatungal dyan? Kaya aga-aga parang busina ng bumberong boses mo. Ang kaibigan kong si Teresa. Yung anak ni Mang Panding. Patay na. Ikinagulat naming dalawa ni Tio Dimas ang sinabi ni Tia Francia. Pero ang mas ikinabigla namin ay ang sumunod niyang sinabi. Ano ka mo? Yung kaibigan mong chismosa na si Teresa, patay na? Ano naman ang kinamatay niya? Pinatay siya ng aswang. Aswang? Ibig sabihin, totoo talaga na may aswang dito? Habang gulat na gulat kami sa narinig, isang matandang lalaki ang lumapit sa amin. Kahit bakas na sa kanyang mukha ang katandaan, makikita pa rin sa kanyang tindig ang tikas at lakas. Tumigil siya sa harap ni Tia Francia at nagsalita. Malumanay, ngunit puno ng lungkot. Kinalulungkot ko ang nangyari sa kaibigan mo, Francia. Kawawa naman si Teresa. 4 na buwan na lang pala siyang buntis, kaya siya ang dinali ng aswang. Diyos ko, bakit si Teresa pa? Wala pagkabata, magkaibigan na kami. Hindi ko akalain na ganun kabrutal ang paraan ng pagpatay sa kanya. Kailan matitigil ang aswang na yun sa pambibiktima ng mga tao rito sa ating baryo? Diyos ko, teka. Ano ba talagang nangyayari kay Teresa? Paano siya namatay? Oh, Dimas, narito ka pala. Kailan ka dumating? Hindi kita agad nakilala. Nangayayat ka kasi. Mahigit 1 linggo na po ako rito, Mang Dino. Nagbabakasyon kami rito ng pamangkin kong si Sid. Pero ano po ba talaga ang sanhi ng pagkamatay ni Teresa? Pinatay ng aswang si Teresa. Nakitang wakwak ang tiyan. Wala na ang sanggol sa sinapupunan niya. At wala na rin ang mga laman loob niya. Halos gutay-gutay na ang katawan niya eh. Ay, kakilakilabot at nakakatakot ang nangyari sa kanya. Nakakabahala ito. Kung hindi kami pinakinggan ng mga otoridad at kinauukulan, maaaring ang mga tao sa baryong ito ang kailangang kumilos para mapuksa ang aswang na yon. Ibig sabihin, naniniwala talaga kayo na may aswang nga. Sige, tingnan mo ang itsura ni Teresa sa bahay nila. Ikaw mismo ang humusga. Saka mo sabihin sa akin kung hindi ka gagawa ng aswang yon. Dahil malapit lang sa bahay ni Tia Francia ang bahay ni Aling Teresa, nagpunta roon si Tio Dimas. Dahil na rin sa kuryosidad, sinundan ko siya papunta sa bahay ng biktima. Pagdating namin sa bahay ni Aling Teresa, halos bumaliktad ang sikmura namin ni Tio Dimas nang makita ang bangkay nito. Tama nga ang sinabi ni Mang Dino. Halos magutay na ang katawan ng babae. Bukas ang tiyan at wala na ang mga laman loob. Nakita rin namin ang asawa at mga magulang ng biktima. Umiiyak habang nakatambad sa mga ito ang bangkay. Hindi na namin kinaya ni Tio Dimas ang eksenang yun kaya nagpasya kaming umalis na roon. Yun na yata ang pinaka-nakakadiring tanawin na nakita ko, Tiyo. Kalunos-lunos ang nangyari kay Teresa. Wala sa tamang katinuan ang gagawa ng ganon. Pagbalik namin ni Tio sa bahay ni Tia Francia, nakita namin na huminto na siya sa pag-iyak, ngunit bakas pa rin sa kanyang mukha ang takot at pangamba. O ano, nakita niyo na. Sige, sabihin niyo sa akin kung hindi aswang ang may gawa nun kay Teresa. Hindi tao ang gagawa ng ganun, kundi aswang lang. Nakita namin, Tia. Nakakaawang sinapit ng babae. Parang hindi nga makilala dahil sobrang gutay-gutay na yung katawan eh. Naku, Tiyo. Esong nga talaga dito sa probinsya.
Ngayon lang ako nakakita ng ganong agrabing pagpatay sa biktima. Aswang lang ang makakagawa nun, Tiyo. Gaya ng mga napapanood ko sa TV at pelikula. Mukhang tama ka nga, Ate Francia. Pero bakit kaya nagkaroon ng aswang dito? Dati naman walang ganon dito ah. Saan ang galing ang mga salot na yon? Nang araw na yon, naging aligaga ang buong baryo sa muling panggugulo ng aswang. Inutusan ako ni Tia Francia na bumili ng asin at bawang sa tindahan na malapit sa bahay. Habang papunta ako sa tindahan, hindi ko inasahan na muli kong makakasalubong si Monina. Ikaw yung masungit na babae kahapon ah. Bakit mo ako tinitignan ng ganyan? Alam kong nakausap niyo siya kahapon. Kung ayaw niyong mapadali yung buhay niyo, layuan niyo siya. Pagkatapos niyang sabihin yon, agad na umalis si Monina. Naiwan akong litong-lito. Hindi alam kung ano ang iisipin. Paulit-ulit kong inaalala ang huling sinabi niya. Pilit na inuunawa ang ibig niyang ipahiwatig. Tahimik kong tinanaw ang papalayong si Monina habang ang dibdib ko ay unti-unting binabalot ng kaba at pangamba. Anong sinasabi ng babaeng yun? Nakakatakot siya kung tumingin. Tama si Mang Rito. Dapat iwasan na namin siya. Pabalik na ako sa bahay nang makita ko si Tio Dimas na kausap si Mang Rito. Oh, Tio. Mang Rito, kumusta? Sid, Tio, kamusta? Nakasalubong ko itong Tio Dimas mo. Sabi ko na nga ba't magkikita-kita tayo ulit. Inaabangan ko kayo sa tabing dagat. Akala ko nga pupuntahan niyo ako ron para mabigyan ako ulit ng sariwang mga isda. Mabuti at nagkita tayo rito. Kaya ito, tanggapin niyo ito mga dala kong isda. Sariwang-sariwa mga to. Nako, nakakahiya na talaga sa'yo, Mang Rito. Tuwing magkikita tayo, palagi mo kaming binibigyan ng mga isda. Yung unang binigay mong isda, hindi pa namin napapakay... Ang ibig sabihin ni Tio, hindi pa nauubos yung binigay niyong isda nung nakaraan, Mang Rito. Ang dami kasi nung binigay niyo eh. Naku, marami pa kayong matatanggap na isda mula sa akin. Kasi mga kaibigan ko na kayo. Kahit 2 beses pa lang tayo nagkakausap. Mag-aana ang loob ko sa inyo. Lalo na dito sa Tio Dimas mo. Naalala ko sa kanyang na mayapa akong kapatid. Ganun po pala. Pero hindi po ba mababawasan yung kita niyo sa pangingisda dahil palagi niyo kami binibigyan ng isda, Mang Rito? Naku, hindi naman. Saka palagi naman ako nakakahuli ng maraming isda sa dagat. Kaya ayos lang yan. Ang bait mo talaga, Mang Rito. Kaya gusto kong imbitahan ka sa bahay ng kapatid ko para man lang mahaba-haba ang kwentuhan natin. Alam mo na, doon ka na rin kumain ng tanghalian. Siguro sa mga susunod na araw na lang. Dahil kailangan ko nang umuwi sa amin. Baka hinahanap na ako ng asawa ko. Ganun ba, Mang Rito? Sige, kung kailan ka pwede. Bukas ang bahay ng kapatid ko para sa'yo. Para makilala ka na rin niya. Ikinuwento ka na namin sa kanya ni Sid eh. Sige, salamat Dimas. Nagpaalam na si Mang Rito at naglakad ng papalayo. Nang makaalis ang matanda ay binulungan ako ni Tio Dimas. Tinanggap ko itong mga isda na ibinigay ni Mang Rito. Pagdating natin sa bahay, huwag mong sasabihin kay Ate Francia na si Mang Rito ang nagbigay niyan ha. Sabihin mo binili natin. Ha? Bakit po, Tio? Di ba nga sabi ni Tia Francia, huwag tayong tatanggap ng kung ano sa hindi pa natin kakilala. Baka mamaya kapag nalaman niya to, bungangaan ka na naman niya. Tsaka muntik mo nang sabihin kay Mang Rito na hindi natin napakinabangan yung mga binigay niyang isda. Baka kapag nalaman niya na tinapon natin, baka sumama yung loob niya. Nako, sanay na ako sa pagbubunganga ni ate. Kaya huwag mo siyang pansinin. Pag-uwi natin sa bahay, agad natin itong ipaluto sa kanya. Mukhang ang sarap-sarap kasi nitong mga isda ni Mang Rito eh. Napakamot na lang ako ng ulo at sumunod sa utos ni Tio Dimas.
Pagdating sa bahay, agad na ipinaluto ni Tio Dimas kay Tia Francia ang mga isdang ibinigay ni Mang Rito. Sinabi niya kay Tia na binili namin yon mula sa isang tindera ng isda na nadaanan namin sa labas. Sinigang at sweet and sour ang niluto ni Tia Francia sa mga isda at yon ang kinain namin sa tanghalian at hapunan. Sarap naman si Tio Dimas habang nilalantakan ang mga isda kaya't busog na busog siya ng gabing yon. Ngunit kinabukasan, may kung anong hindi inaasahan na nangyari kay Tio Dimas. Sid! Sid! Hindi ako makabangon, Sid! Bakit po, Tiyo? Ano nangyari sa'yo, Tiyo? Anong masakit? Hindi ko alam. Pagkagising ko, nasakit na ang katawan ko at hindi na ako makabangon. Po? Naku, baka may kinain po kayong bawal sa inyo kaya sumasakit ang katawan nyo. Wala naman akong ibang kinain kahapon kundi yung isda na binigay ni Mang Rito. Bigla ko na lang naramdaman na sumasakit ang iba't ibang parte ng katawan ko. Hindi ko na maigalaw. Sandali po, Tiyo. Tatawagin ko si Tia Francia. Sa sobrang pagkataranta, tinawag ko agad si Tia Francia. Tia! Tia! Si Tiyo po hindi makabangon. Nagmamadaling pumasok si Tia Francia sa loob. Oh, bakit Sid? Anong nangyayari kay Dimas? Tia, hindi raw po siya makatayo. Masakit daw po yung katawan niya. Paano nangyari yun? Kahapon naman ang sigla-sigla mo Ay naku, baka may nakain kang hindi pwede sa'yo. Wala naman po siyang ibang kinain kundi yung isda na nabili namin. Nang bigla na lang sumuka si Tio Dimas na ikinawindang namin ni Tia Francia. Tao po, Tiyo. Ba't ganyan yung kulay na suka mo? Bakit kulay itim? Biglang kinabahan si Tia Francia sa nangyayari. Nailagay niya ang mga kamay sa kanyang bibig. Diyos ko, Dimas, ano nangyayari sa'yo? Bakit kulay itim ang sinusuka mo? Ano yan? Tia, ano ba talaga nangyayari kay Tiyo? Bakit nagkakaganyan siya? Ngunit maya-maya, tumigil na rin sa pagsusuka si Tio Dimas at unti-unting nakatulog. Nilapitan ni Tia Francia si Tio at sinipat ito. Ang taas ng lagnat niya. Sid, kinakabahan ako. Sa nangyayari sa kapatid ko. Parang nangyari na ito sa nakaraang linggo sa kapitbahay. Si Mang Efren, nabigla na lang ng hina, nagkasakit at nagsusukat pagkatapos ay... Pagkatapos ay ano, Tia? Pagkatapos ay namatay siya. Namilog ang mga mata ko sa sinabing yun ni Tia Francia. Namatay? Ano raw po ang kinamatay? Namatay siya dahil sa aswang. Ano po? Aswang na naman ang may gawa? Oo, nakita na lang siya ng asawa niya na wakwak ang tiyan at wala nang lamang loob. Ganon din ang nangyari kay Mang Pedring na may sakit sa TB. Natatandaan mo yun? Pinatay din siya ng aswang. Wakwak ang likod niya at wala nang baga at lamang loob. Nangilabot ako sa narinig ko. Bigla kong naalala ang nakita kong sitwasyon ng bangkay ni Aling Teresa na kaibigan ni Tia, na pinatay din ng aswang. Di Tia, may posibilidad na baka ganun din ang mangyari kay Tiyo. Ayoko mang sabihin ito pero oo. Ganon din ang maaaring mangyari sa kanya kung hindi natin maagapan to. Kailangan siya ng manggagamot o ng isang albularyo. Kailangan natin ng tulong ni Monina. Si Monina? Yung mataray na babae? Oo, siya. Siya yung pamilya ni Mang Delphine. Noong nagkasakit ang matanda, hindi sila humingi ng tulong sa maglolong albularyo kaya ayun, namatay ang matanda at nakain ng aswang. Kaya ngayon, kailangan na natin ng tulong ni Monina para maagapan natin at hindi mabiktima ng aswang ang kapatid ko. Kailangan natin siya. Paano po, Tia? Halika, Sid.
Puntahan na natin ang bahay ni Monina. Pinabantayan muna ni Tia Francia si Tio Dimas kay Dindin at nagmadali kaming pumunta sa bahay ni Monina. Ilang minuto rin kaming naglakad hanggang sa marating namin ang bahay ng maglolong albularyo. Napansin ko na malapit na pala yun sa bundok. Palapit na kami nang makita namin si Monina na abala sa pagwawalis ng bakuran. Ayun po siya, Tia. Nasa labas siya ng bahay nila. Halika na at lapitan na natin siya. Magandang araw, Monina. Napatingin sa amin si Monina. Hindi man lang siya ngumiti nang makita kami, ngunit binitiwan niya ang walis tingting na hawak at nilapitan kami. Napakunot ang noo ni Monina na tumingin sa akin. Mukhang alam ko na po ang dahilan kung bakit nagpunta kayo rito. Hintayin niyo na lang po ako at magpapaalam lang po ako kay Lolo. Pumasok si Monina sa loob ng bahay. Pagkalipas ng ilang minuto ay lumabas siya na may dalang bayong. Kailangan na po nating magmadali. Baka mahuli na ang lahat. Mabilis na naglakad si Monina papunta sa bahay ni Tia Francia at wala na kaming nagawa kundi ang sundan siya. Tia, paano po niyo nalaman ang pakay natin sa kanya? Hindi ko rin alam, Sid. Siguro yun yung taglay niyang kapangyarihan bilang albularya. Kaya ang mabuti pa, sundan na lang natin at pumunta sa bahay. Pagbalik namin sa bahay ni Tia Francia, agad kaming pumasok sa kwarto namin ni Tio Dimas. Gulat na gulat kami nang makita naming umiiyak si Dindin. Halos sabay-sabay kaming napatingin kay Tio Dimas. Nakahiga pa rin po ito ngunit hindi na gumagalaw. Ang sabi ni Dindin matapos daw naming umalis ni Tia, bigla raw umiyak si Tio Dimas dahil sa matinding sakit sa likod. Ilang sandali ay bigla na lang itong nawala ng malay. Hindi raw alam ni Dindin ang gagawin kaya walang nagawa ang bata kundi umiyak habang hinihintay ang pagbabalik namin. Lumapit si Monina, lumuhod sa tabi ng kama at dahan-dahang inangat ang kumot na nakatakip sa katawan ni Tio Dimas. Maingat nitong sinilip ang likod ni Tio. Habang ginagawa niya yon, lalong bumigat ang kaba sa aming dibdib. Nang makita ni Monina ang likod ni Tio Dimas, ay namilog ang kanyang mga mata at agad siyang napalingon sa amin. Hindi ko akalain na magiging mabilis ang pagkakaroon ng sugat niya sa likod. Nagulat kami ni Tia Francia sa sinabing yon ni Monina. Sugat? Paano siya nagkaroon ng sugat sa likod? Ipinasilip sa amin ni Monina ang likod ni Tio Dimas. Napaatras kami at naitakip ang mga kamay namin sa bibig nang makita ang malaking sugat sa likod ni Tio. Nagnanaknak yun at may nana. Bakit nagkaroon si Tia ng ganyang kalaking sugat? Kanina naman wala yan ah. Dahil inaaswang siya. Ano? Inaaswang si Tio Dimas? Sabi ko na nga ba, mangyayari ito, Diyos ko. Napakawalang kaya talaga ng aswang na yun. Pati ba naman ang kapatid kong may cancer at may taning na ang buhay? Hindi pinapatawad. Anong gagawin natin, Tia? Paano na si Tio? Kailangan nating mahuli ang aswang nang may kagagawa nito. Unti-unti nang kinakain yung laman ng lalaking ito. At kung hindi tayo magmamadali, mamamatay siya. Hindi na pigilan ni Tia Francia ang pag-agos ng kanyang luha. Awang-awa siya sa kalagayan ng kapatid niyang nakaratay. Hindi lang dahil sa malubha nitong sakit, kundi dahil may isang nakamamatay na nilalang na unti-unting umaagaw sa buhay nito. Napaupo siya sa gilid ng kama at mahigpit na hinawakan ang kamay ni Tio Dimas. Umaasang sa simpleng haplos ay maibabalik niya ang sigla nito. Samantalang ako naman ay hindi mapakali.
Hindi ko maintindihan kung paano biglang lumala ang kondisyon ni Tio sa loob lamang ng ilang oras. Ganun ba talaga kalakas ang aswang na yon para magawa niya yon kay Tio? Sa isip ko, sana'y isang bangungot na lang ang lahat ng nangyayari. Munina, Iya. Nakiusap ako sa'yo. Tulungan mo ang kapatid ko. Hindi siya dapat mamatay sa aswang na yun. Oo nga, Monina. Tulungan mo si Tio Dimas. Ayoko mamatay siya sa ganitong paraan. Nakikiusap kami sa'yo. Dapat kasi pinili niyo ang kaibigan niyo. Ayan tuloy. Pagkatapos ng sinabi niya ay makahulugan siyang tumingin sa akin. Pero wag po kayong mag-alala. Ako na ang bahala. Ako ang uhuli sa aswang. Pagsapit ng gabi, isinagawa ni Monina ang kanyang plano upang mahuli ang aswang na gustong bumiktima kay Tio Dimas. Kinuha ni Monina ang dalang bayong at may kinuha mula sa loob nun. Inilabas niya mula roon ang isang sinulid. Pinakapinong sinulid yon. Pagkatapos ay ipinikit ang kanyang mga mata at umusal ng mga salita na hindi namin maintindihan. Ano pang ginagawa niya, Tia? Anong gagawin niya sa sinulid at bakit niya dinadasalan? Hindi ko rin alam kung anong ginagawa niya. Pero baka yan ang paraan para mahuli ang aswang na nagpapahirap sa Tio Dimas mo. E paano naman po makakahuli ng aswang ang sinulid na yan? Panood na lang tayo sa gagawin niya at huwag ka na masyadong matanong. Ilang minutong nagdasal ng taimtim si Monina habang hawak ang sinulid. At pagkatapos ay inihanda niya ito para gamitin sa paghuli sa aswang. Bukod sa sinulid, may iba pang bagay siyang inilabas mula sa loob ng bayong. Dahil sa matinding kuryosidad, hindi ko napigilan ang magtanong sa kanya. Monina, Ano yun? paano mangyayari ang sinulid na yan na dinasalan makakapanghuli ng aswang? Gagawa ako ng latay o patibong para mahuli ang aswang. Patibong? Oo, patibong. At kailangan ko rin tong maliit na kawayan. Pwede ring maliit na patpat o tingting na tulad itong hawak ko. Itatali ko sa tingting ang sinulid para makagawa ng patibong. Alam ko yan. Yung parang panghuli ng pugo. Oo, tama ka. Yan mismo. Parang ganon. Napakamot na lamang ako ng ulo ko sa mga ipinaliwanag sa akin ni Monina. Hindi pa rin manguya ng isip ko kung paano makakahuli ng aswang ang manipis na sinulid na yon. Ngunit makalipas ang ilang oras, hindi namin inasahan ang mga sumunod na nangyari. Tia, may narinig akong kumakalos ko sa bintana. Oo nga. Parang matutulis na kuko ang gumagawa ng ingay at pinipilit na buksan ng bintana. Tia, baka yun na yung aswang. Dumating na ang aswang. Huwag kayong maingay. Nandyan ang salot. Sinabihan kami ni Monina na huwag gumawa ng kahit anong ingay upang hindi kami marinig ng aswang. Tinakpan din ni Tia Francia ang bibig ni Dindin na takot sa mga kaluskos na naririnig mula sa labas ng bintana. Pigil ang hininga namin habang patuloy na naririnig ang unti-unting paglakas ng mga kaluskos sa labas ng bintana. Gusto niyang buksan ang bintana. Gusto ninyo makapasok. Hindi siya papasok. Iba ang gagawin niya. Anong ibig mo sabihin? Maya-maya, kitang-kita namin ang paglitaw ng kumikiwal na bagay na parang sinulid sa maliit na siwang ng bintana. Diyos ko, ano yan? Tila yan ang aswang na tiktik. Isang aswang na tiktik ang gustong bumiktima sa tiyuhin mo. Ay, Diyos ko. Ganyan pala ang nila ng aswang. Parang sinulid. Nakakakilapot. Ayun na siya. Ilalapit niya ang dila niya sa likod ng biktima. At ang dila niya, ayan,
Yan mismo ang gagamitin niya upang unti-unting kainin ang laman ng kawawang biktima. Kawawa naman si Tio. Hirap na nga siya dahil sa sakit niya. Nahihirapan pa siya ng aswang na yan. Dapat lang talaga siyang mamatay. Yung salot na yan. Hanggang sa tuluyang pumasok ang kumikiwal na dila ng aswang sa siwang ng bintana. Dahan-dahang gumagapang papunta sa kinahihigaan ni Tio Dimas. Huwag kayong gagalaw. Ngunit bago pa man dumikit ang dila ng aswang kay Tio Dimas, dumaan ito sa patibong na inihanda ni Monina. Biglang umigkas ang tingting at Huli ka! Aswang ka! sa gitna ng kadiliman ng gabi umalingaw-ngaw ang nakakakilabot na sigaw ng aswang nang maipit ang kanyang mahabang dila sa patibong ni Monina. Bilisan nyo! Kumuha kayo ng asin at bawang. Tatapusin natin ang aswang na yan. Kailangan ng wakasan ngayong gabi ang kanyang kasamaan. Mabilis na dinukot ni Monina mula sa kanyang bayong ang buntot pagi at matalas na itak bago kami dali-daling lumabas ng bahay. Naiwan naman si Dindin sa kwarto upang bantayan si Tio Dimas na hanggang ngayon ay wala pa ring malay. Sinundan namin ang aswang hanggang sa likod bahay sa tapat ng bintana ng kwarto ni Tio Dimas at laking gulat namin sa aming nadatnan. Magandang idea na hindi nilagyan ng asin at bawang ang bintana. Dahil doon na ipasok ng aswang ang kanyang dila kaya hindi siya makakaalis dyan. Ha? Ayan pala ang itsura ng aswang na tiktik. Kitang-kita namin ang aswang na tiktik. Nakakakilabot ang itsura nito, parang malaking butiki o tuko na nakakapit sa bintana. Hindi ito makawala. Nakahubot-hubad ito, nakanganga, at hindi maalis ang mahaba nitong dila na naipit sa patibong na ginawa ni Monina. Nahuli ng patibong mo ang aswang. Ngayon wala na siyang kawala. Ano nang susunod dati gagawin mo, Nina? Eh ano pa? Ay itatagpisin ko tong dila ng tarantadong aswang na yan. Sige, putulin mo na ang dila ng aswang na yan. Walang yaya mo, Nina. Para mahinto na rin ang pagbibiktima niya sa mga tao rito. Kailangan niyang pagbayaran ng ginawa niya sa kapatid ko. At sa lahat ng buhay na walang awa niyang kinuha. Tama lang ang gagawin mo, Nina. Para matapos na ang buhay ng aswang na yan. At para matahimik na rin ang mga taga rito. Sa wakas, ay paghigaganti ko na rin ang pagkamatay ni Leandro. Ang aswang na yan ang pumatay sa aking nobyo noon. Kaya ako mismo ang tatapos sa buhay niya. Monina, namatayan ka rin pala ng mahal sa buhay dahil sa aswang. Oo. Mula nang pinatay ng hayop ng aswang na yan ang lalaking pinakamamahal ko. Pinangako ko sa sarili ko na ako ang tatapos sa buhay niya. At ngayon ang araw na yun, sisiguraduhin ko sa mga kamay ko mismo, magwawakas ang buhay ng aswang na yan. Kinalulungkot ko ang pinagdaanan mo, Iha. Kahit ako, nawalan ng malapit na kaibigan dahil sa tiktik na yan. Kaya dapat lang naigawad sa kanyang kamatayan. Patuloy ang pag-angil ng aswang kahit hirap na ito dahil sa pagkakaipit ng kanyang dila. Si Monina naman ay buong tapang na inihampas ang dala niyang buntot pagi sa katawan ng aswang na tiktik. Bago ko tuluyang putulin ang dila mo, papahirapan muna kita. Tanggapin mo tong hagupit ng buntot pagi ko. Ilang beses na pinaghahampas ni Monina ng hawak niyang buntot pagi ang aswang. Halos magkikisay ang tiktik sa bawat hagupit sa kanya ni Monina. Nang magsawa na siya, agad niyang inihanda ang matalim na itak. Walang takot na nilapitan niya ang aswang at tinagpas ang mahaba nitong dila. Muling gumuhit sa dilim ng gabi ang nakakatakot na sigaw ng aswang nang maputol ang dila nito. Ngunit hindi namin inasahan ang sumunod na ginawa ng aswang. Akala niyo ba madali niyo ako mapapatay? Nagkakamali kayo. Hindi ako isang mahinang aswang. Siya ang mataas sa uri ng tiktik. At kahit na maputol na ang dila ko, kaya ko pa rin magsalita at tapusin kayong lahat.
Laking pagtataka namin nang magawa pang makapagsalita ng aswang kahit putol na ang dila nito. Paano nagawa pa rin niya makapagsalita gayong putol na ang dila niya? Diyos ko, anong klaseng halimaw yan? Hindi ko alam na may ganyan ka palang kakayahan. Pero hindi mo ko matatakasan. Nakatakda ka ng mamatay ngayong gabi. Huhubarin ko na ang maskara mong aswang ka. Hindi mo ba siya nabobosesan? Imulat mo ang mga mata mo, Sid. Kilala mo ang aswang na yan. Kilala mo siya. Kilala niyo ng tiyuhin mo. Ngunit bago pa ako makapagsalita, nagawa ng sumugod ng aswang. Mabilis na inatake ng aswang si Tia Francia. Sinakal nito ang leeg niya at binuhat siya paitaas. Tia Francia! Huwag mo siya sasaktan, aswang! Bitahon mo si Aling Francia! Tik-tik, ako ang harapin mo! Sa sinabi ni Monina na palingon ang aswang sa kanya, itinigil nito ang pagkakasakal kay Tia Francia at ibinagsak ito sa lupa. Tia Francia! Agad kong nilapitan si Tia Francia na namimilipit sa sakit dahil sa marahas na pagbagsak ng aswang sa katawan niya sa lupa. Samantala, ang aswang na tiktik ay sinugod naman si Monina. Kaya lang gusto mo, pagbibigyan kita. Ikaw ang uunahin ko. Hindi ko makakalimutan ang ginawa mo sa akin. Gaganti ako sa pagkagupit mo sa akin ng buntot pagi at sa pagbutol mo ng aking dila. Wala na akong pakialam sa nararamdaman ko sa'yo. Ang mahalaga ngayon ay makaganti ako sa'yo. Akala mo natatakot ako sa'yo, ha? Wala rin akong pakialam sa nararamdaman mo. Dahil noon pa man, wala ka na talagang aasahan sa akin. Ang kapal ng mukha mong ligawan ako. Amoy lupa ka nga. Asal demonyo ka pa. Walang-wala ka kay Leandro. Ano nangyari sa pinakamamahal mong si Leandro? Ayun, nabubulok na sa ilalim ng lupa dahil sa siyang mahinang nilalang. Hindi siya umubra sa aswang na tulad ko, kaya maaga niyang nakaharap sa kamatayan. Huling beses mo nang sasabihan ng ganyan si Leandro. Dahil bukod sa dila mo, tatagpisin ko na rin yung ulo mong hayop ka! Muling inihampas ni Monina ang hawak na buntot pagi sa aswang. Ngunit mabilis itong nakaiwas. Gagamitin sana ni Monina ang dalang itak, ngunit nagawa siyang sugatan ng aswang sa tagiliran gamit ang matutulis nitong kuko. Mabilis na dumaloy ang masaganang dugo mula sa sugat niya at ramdam na ramdam ni Monina ang matinding sakit. Sa kabila nun, hindi siya nagpatinag. Determinado pa rin siya na tapusin ang laban. Hindi mo ako basta-basta mapapasuko! Aswang ka! Umanda ka sa akin! Monina! Ayos ka lang ba? Mukhang masama ang lagay ng sugat mo. Sid, tulungan mo si Monina. Ito ang supot ng asin. Gamitin mo yan sa aswang. Mabuti at inilagay ko yan sa bulsa ko. Bilisan mo at muli nang atakin ang aswang. Pero, Tia, paano po kayo? Huwag mo akong alalahanin. Kaya ko ang sarili ko. Tinutulungan niya tayo para mailigtas ang tiyo mo at sa aswang na yun. Kaya ngayon, siya naman ang nasa peligro kaya dapat natin siyang tulungan, Sid. Kaya ano pang hinihintay mo? Dali, kumilis ka na. Kahit natatakot ako, nilakasan ko ang loob ko. Agad kong kinuha ang supot ng asin kay Tia Francia. Nang lingunin ko ang aswang, muli nitong aatakihin si Monina gamit ang matutulis nitong kuko. Si Monina naman, kahit hinang-hina dahil sa malaki niyang sugat sa tagiliran, akmang tatayo pa rin siya upang hampasin ng buntot pagi ang aswang. Ngunit, inunahan ko na siya. Dumakot ako ng asin mula sa supot at isinabo yon sa aswang. Agad itong napasigaw sa matinding hapdi. Parang sinusunog ang balat ng aswang. Namilipit ito sa sakit at nangisay. Sa gitna ng kanyang pagngangalit, bumaling ito sa akin. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit. Buisit ka, lalaki ka. Pakilamero ka. Mukhang gusto mo ay ikaw ang mauna sa impyerno.
Tingnan natin kung makakalapit ka sa akin. Muli kitang sasabuyan ng asin. At saka pwede ba, huwag ka na magsalita. Ang pangit ng boses mo. Para kang bulol na hindi ko maintindihan. Gago ka pala eh. Paano kung hindi magiging ganito? E tinagpas ang buwesay na babae na dila ko. Pero buti na lang talaga at isa akong mataas na uri ng tiktik. Kundi ay hindi na ako makakapagsalita habang buhay. Kasalanan mo ito. Sayang, maganda ka pa naman at ikaw ang tipo ko. Pero dahil sa ginawa mo sa akin, hindi kita patatawarin. Dapat lang sa'yo yan, gunggong na aswang! Masyado ka nang maraming sinabing bulol ka! Ito ang tikman mo! Hindi ko namalayan na muling sinugod ni Monina ang aswang. Hinampas niya ito ng buntot pagi na muling nagpahina sa halimaw. Napaatras ang aswang, nanginginig ito at naghuhurmentado sa sakit, ngunit hindi na ito makatakbo pa. Muli ko sanang sasabuyan ng asin ng aswang para maiganti si Tio Dimas at si Tia Francia, ngunit pinigilan ako ni Monina. Huwag, Sid! Ako ang tatapos sa aswang na yan dahil kapag napatay ko yan, maigaganti ko na si Leandro! Ikaw ang bahala mo, Nina. Gawin mo na ang nararapat para sa alagad ng dilim na yan. Tignan niya mapatay si Tio Dimas at si Tia Francia. At para tuluyan ang matahimik ang lugar na to. Babangon pa sana ang aswang, ngunit bago nito nagawa yun, ay agad na dinampot ni Monina ang itak at buong lakas na sinugod ang nanghihinang aswang at itinarak sa dibdib nito ang talim ng itak. Muling gumuhit sa hangin ang nakakapanindig balahibong sigaw ng aswang. Huling sigaw ng galit at paghihirap. Para yan sa lalaking pinakamamahal ko na pinatay mo! At para sa lahat ng inosenteng tao na naging biktima mo, bumalik ka na sa impyernong pinanggalingan mo! Dahan-dahang nangisay ang aswang at bumagsak sa lupa. Ilang saglit lang ay nagbago ang anyo nito at bumalik sa anyong tao. Laking gulat ko nang makita ang tunay nitong anyo. Ikaw ang aswang Mang Rito. Kilala mo siya, Sid. Kilala mo ang aswang na yan. Oo, Tia. Siya yung sinabi namin sa ni Tio Dimas. Ang matandang nagbigay sa amin ng mga isda. Nilinlang lang pala niya kami. Akala namin totoong nakikipagkaibigan siya. Pero isa pala siyang aswang at gusto pang biktimahin si Tio. At ikaw naman, aswang. Hindi kami dapat nagtiwala sa'yo. Wala kaming kaalam-alam na ikaw palang salot na pumapatay sa mga taga rito. Gusto mo pang kainin si Tio. Pero ngayon, hindi ka na makapambibiktima pa. Tapos na ang kasamaan mong bulol ka. Boy! Hindi rito ang pangalan niya. Ang totoo niyang pangalan ay Fabian. Matagal na akong nililigawan ng matandang aswang na yan eh. Kahit nung nandun pa si Lolo, sa dati naming tirahan sa kabilang baryo. Inatake at pinatay niya ang kaisa-isang lalaking minahal ko. Kaya mula noon, pinangako ko sa sarili ko, gagantihan ko ang aswang na yan. Dahil sa nilandakan ng isda, nahulog sa patibong ko ang gunggong mong tuwin. Aha, kaya mo pala kami binibigyan ng mga isda. Pala para mabiktima mo si Tio. Ibig sabihin, siya pala ang nagbigay sa'yo ng isda noon. Ay, sabi ko na nga ba, masama ang kutob ko sa mga isdang yun eh. Mabuti na lang ay tinapon natin, pero anong sinabi niyang nakakain pa rin ng isda si Dimas? Kasi po, Tia, may hindi po kami nasabi sa inyo. Nung makita po ulit namin siya ni Tio, tinanggap po niya yung mga isdang bigay ng aswang. Sinabi lang po niya na binili namin sa tindera ng isda, pero ang totoo, galing sa aswang na yan ang mga isdang kinain natin. Ano? Ay, Diyos ko, munti ka na tayo mapahamak dahil sa ginawa niyo, Sid. Patawad po, Tia. Sinabihan ko naman po si Tio pero hindi po siya nakinig eh. Gusto niya po talagang kainin yung mga isda. At ayan ang napala niya. Ay, muntik na siyang mapatay ng aswang dahil sa kasibaan niya. Huwag po kayong mag-alala. Kahit nakainin niyo ang isdang binigay niya, wala po yung epekto sa inyo dahil
Hindi naman kayo ang napili niyang biktimahin. Ang Tiyo Hinisid talaga ang target niya. Tatalab lang ang kapangyarihan niya sa taong pinili niyang biktimahin. Hindi nagtagal, tuluyan ang nalagutan ng hininga ang aswang na si Mang Rito. Ilang sandali pa, dumagsa ang mga kapitbahay na nakarinig ng kaguluhan. Nang makita nila ang bangkay ng aswang na nakahandusay sa lupa, nagsigawan sila sa tuwa. Sa tindi ng galit at takot na idinulot nito sa kanilang baryo, kahit patay na ito, pinagtataga pa rin nila ng itakang bangkay hanggang sa magkapira-piraso ang katawan nito. Hindi pa sila nakontento. Binuhusan pa nila ito ng gasolina at sinunog hanggang sa maging abo. Sa pagkawala ng aswang, isang himala rin ang nangyari. Unti-unting naghilom ang sugat sa likod ni Tio Dimas. Maya-maya lang nagkamalay na siya at bumuti na rin ang kanyang pakiramdam. Totoo ba yung sinabi niyo? Muntik na akong gawing hapunan ni Mang Rito. Isa pala siyang aswang. Tarantado pala yung matandang yon. Uunahan pa niya si kamatayin sa pagkuha sa akin. Kasalanan mo yan, Dimas. Kung hindi kayo nagpapagoyo nitong sisid sa aswang na yon, hindi sana nalagay sa peligro ang buhay mo. Muntik ka nang gawing pagkain ng tiktik. Ay nako, hindi mo ba alam na sarap pala sa laman mo ang halimaw na yon? Mabuti na nga lang iniligtas ka ni Munina. Kung hindi, napaaga ang pagkita niyong asawa mong si Olga. Ayop talaga ang matandang yon. Akala ko'y totoong tao, yung pala'y halimaw. Kaya pala kung makangiti sa amin ni Sid, may binabalak palang masama. At ikaw naman bata ka, napakadali mong magpaniwala eh. Muntik na akong matigok dahil sa'yo. Aba, kayo nga itong ang daming ginahin ni Esta na binigay ng aswang. Sarap na sarap pa nga kayo sa pagkain ng sinigang na bangus. Ay nako, wag mo na nga ipaalala sa akin yan. Buwisit na isda yun. Akala ko'y biyaya, yung pala'y galing sa halimaw. Uy nako, kung nalaman ko lang ng mas maaga, edi sana'y isinuka ko na agad ang mga yon. Pwe! Sana naman. Sana naman magtanda ka na. Matuto ka na sa nangyari. Unti-unting bumuti ang kalagayan ni Tio Dimas. Nakakatayo na siya at nakakalakad ng maayos. Samantala, labis naming ipinagpasalamat ang kabayanihan ni Munina sa pagsugpo sa aswang at sa pagliligtas kay Tio. Kundi dahil sa'yo, Munina, baka nagtagumpay yung aswang sa pagkain kay Tio. Aming salamat sa'yo ha. Isa kang tunay na bayani ng baryong to. Wala yun. Masaya ako na nakatulong ako sa inyo. At saka, matagal ko nang balak tapusin niyang Fabian na yan dahil sa ginawa niyang pagpatay sa nobyo ko. Sobrang nalungkot ako noon kaya naging masungit at suplada akong tao. Pero hindi naman talaga ako ganun. Sobra lang ako nasaktan sa mga nangyari sa akin. Kaya pati ang mga tao sa paligid ko nadadamay. Naging daan din ang nangyari sa amin upang maging malapit kami ni Munina sa isa't isa. Pero hindi tulad ng iniisip nyo ha, naging matalik kaming magkaibigan dahil para kay Munina, hindi na siya muling iibig pa ng ibang lalaki. Ipinangako niya sa kanyang pumanaw na nobyo na ito lamang ang mamahalin niya habang siya ay nabubuhay. Kahit hindi kami nagkaroon ng romantikong relasyon ni Munina, siya naman ang naging tulay upang makilala ko ang babaeng nagpabilis ng tibok ng puso ko. Ipinakilala niya sa akin ang matalik niyang kaibigan na si Shelo. Na tulad niya ay napakaganda at isang mabuting tao. Sa kasalukuyan, mag-asawa na kami ni Shelo at meron na kaming 2 anak. Matalik pa rin kami magkaibigan ni Munina at hanggang ngayon ay may komunikasyon pa rin kami kahit dito na ako nakatira sa Maynila kasama ang aking pamilya. Si Tio Dimas sa kasamaang palad ay pumanaw na rin dahil sa komplikasyon ng kanyang sakit na colon cancer. Ngunit kahit wala na siya, nasa puso at isipan ko pa rin ang masasaya naming alaala. Si Tia Francia naman ay naninirahan pa rin sa Marinduque kasama si Dindin. Maraming salamat at sana'y nagustuhan niyo ang aking kwento. Ano pong masasabi niyo sa nakakatakot naming karanasan ni Tio Dimas? Tulad namin, madali rin ba kayong magtiwala? Kung oo, mag-ingat kayo.
Dahil baka makatagpo rin kayo ng isang mangrito na isa pa lang, aswang.